First morning po. Muli na First naman po morning. tayong binangon ng ating Panginoon, taglay ang ating buhay, kalakasan, dahilan upang tayo po'y patuloy na sumamba, pumuri sa Kanya pong banal na pangalan. Nais Amen. ko pong basahin ang aklat ng Lamentation, chapter 3, verses 24 and 25. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y aasa sa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po sa umagang kay ganda na patuloy po naming muling naranasan sa araw na ito. Isang dakilang bagay ang magpasalamat at pumuri po sa inyo. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami po bilang inyong mga anak ay muling nagkakapit-bisig ang aming mga puso upang itaas po namin, Panginoon, ang aming papurit pasasalamat sa inyo pong banal na pangalan. Kaya ng dati, Panginoon, kami ay magtatalaga ng aming mga buhay, ng aming mga sarili. Pangunahan niyo po kami at ang Santong Espiritu ang patuloy po namin maranasan. Antabayanan, gabayan ang bawat mga kapatid na mangunguna sa umagang ito sa kanila pong mga bahagi. At patuloy niyo pong igawad ang inyong pong mayamang pagpapala sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa aming mga kaibigan na tumutunghay sa Facebook Live, sa YouTube, at ganoon din kami pong magkakasama dito po sa Zoom platform. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po mga kapatid, sa umagang ito ay muli na naman po tayong hahango ng mga magagandang aral mula sa salita ng ating Panginoon. At syempre, napakabuti ng Diyos sapagkat mayroon pong mga kapatid na handang maglingkod at magpagamit sa Kanya. At sa bahaging ito ay bubuksan po natin ang Kanyang mga salita sa unang mga Chronicles, chapter 10. At ang bahagi nito ay babasahin po sa atin ang ating pong minamahal na principal, isang lingkod ng ating Panginoon na masigasig sa katauhan po ni Ma'am Lerma Sembrano. Siya po ang mangunguna sa atin. Si Ma'am Lerma po, siya po ang ating principal sa Kabanatuan Adventist Elementary School. Nandito na po ba si Ma'am Lerma? Yes po. Yes po, good morning po, Pastor. Good morning po, Ma'am Lerma. So mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso at tayo po ay makikinig ng kanyang mga salita. Bigyan na po natin ang pagkakataon kay Ma'am Lerma. Ma'am Lerma, thank you po. Good first morning po sa lahat. Napakaganda po ng umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay magbabasa sa 1 Chronicles chapter 10. Kung kayo po ay may mga Bible, pwede po akong sabayan. Aking pong babasahin ang pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinigma ng mga Filisteo ang mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsitakas at marami sa kanila ang namatay sa bundok ng Gilboa. Si Saul at ang kanyang mga anak ay nabutan ng mga Filisteo. Pinatay ng mga Filisteo sina Jonathan, Abinadab at Melcoza, ang mga anak ni Saul. Napakatindi ng labanan sa palibot ni Saul at nang siya'y makita at panaing ng mga manunudla, si Saul ay malubhang nasugatan. Dahil dito, sinabi ni Saul na Na laglag po siya, Pastor. Na-mute po ata si Ma'am Lerma. Wala po wala po ang signal ba? Sir Edmond? Para po wala po siyang mic. Oh, Ayan po. ayan po, okay po. Akin po ipagpapatuloy. Sige po, Ma'am.
Saksakin mo na ako upang hindi na ako abotang buhay ng mga pagkanong iyan at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi ito sapagkat natatakot siyang gawin ito. Kaya't binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak niya ang sarili. Nang makita ng tagapagdala na napakamatay si Saul, ganoon din ang ginawa nito sa kanyang sarili. Kaya't sabay-sabay na namatay si Saul, anak at ng kanyang mga kamag-anak. Nang makikita ng mga Israelitang naligis na tumakas na ang hukbo ng Israel at nang mabalitaang napatay na si Saul at ang mga anak nito, nilisan nila ang kanilang mga bayan at tumakas na rin. Kaya't nang dumating ang mga Filisteo, dito na sila nagkuta. Kinabukasan, nang puntahan ng mga Filisteo ang kanyang mga napatay upang samsaman, natagpuan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng 3 nilang anak. Ibaran nila si Saul, pinugutan ng ulo at kinuha ang kanyang mga gamit pandigma. Pagkatapos nagpadala sila ng masugo sa buong lupain upang ipabalita sa mga Filisteo at sa kanilang mga Diyos-Diyosa ng kanilang tagumpay. Ang mga gamit na digma ni Saul ay dinala nila sa templo ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ang ulo niya ay sinabi nila sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Subalit, nang mabalita ang mga taga-Jabes Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, natipon ang mga magigiting na mandirigma at tuwa nila ang bangka ni Saul at ng kanyang mga anak. Dinala nila ang mga ito sa Jabes at dooy inilibing sa ilalim ng malaking puno. 7 araw silang nag-ayuno bilang pagluluksa. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh. At sinuway niya ang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. Magandang umaga po. Ito po ang 1 Chronicles chapter. Amen. Amen. Salamat po, Ma'am Lerma, sa inyo pong pagbabasa. Amen. At sa bahaging ito ay kakalob naman sa atin ang ating pong Amen. mga magigiting na anak ng Diyos sa katauhan po ni Ma'am Josephine Soriano, ang una pong reflection, and then ang second po ay si Ma'am Pem, Sabat, siya po ang magbabahagi ng ikalawang reflection. Okay po, atin pong ibigay na ang pagkakataon kay Ma'am Josephine Soriano. Morning po, Pastor. Good first morning po sa First lahat. morning po, Ma'am. First morning po. Napakabuti po ng Panginoon at muli na naman po tayo na magbulay-bulay ng banal na kasulatan saan ay magiging isa na naman pong inspirasyon po natin ngayong umaga sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen. At ito nga po ay sa 1 Chronicles chapter 10. Nung binabasa ko ito kagabi ay nakita ko dito na una po meron pong binigay na meron po tayo lagi araw-araw na guide question dito sa ating pong binabasa. At nakita po natin dito na ito po ay patuloy na labanan ng mga Filistinos ay patuloy na hinabol nila si King Saul, na Israel ay nais nilang matalo. At yun nga, una nga nila na pinatay dito ay yung mga anak ni Saul. At unti-unti po habang nung namatay na yung mga anak ni Saul ay siya naman po ang tinamaan, si Saul naman at nagkaroon ng takot kay Saul, Siyempre siya ay nung tinamaan na siya ay sa atin, sa isip natin kung tayo po bilang sa paglaban natin, pag tayo ay datamaan, talagang mamamatay na tayo. At during those times na sa pakikipaglaban na yun, lalo na at siya yung target, sigurado na talagang papatayin siya. Pero
ang sabi nga dito ay ah, hindi pa siya namatay dito at ang nais niya yung kanyang isang kasama ay patayin na siya, pero hindi nila ginawa yon at ang Philistines pa rin ang talagang nakapatay kay Saul. At nung makita nila ay nung hindi ayaw na ng mga tao ni Saul kasi gusto niya na patayin na siya imbis na patayin pa siya ng kalaban, pero dahil sila ay ginagalang nila si Saul ay hindi nila sinunod. Ang ginawa ni Saul, kusa na niyang sinaksak ang kanyang sarili, no? At siya po ay namatay. At maging no, ang nakita ng mga tagasunod ni Saul ay sila din po ay sinaksak nila yung kanilang sarili. Sumunod po sila na nagpakamatay, no? Kaya talagang isang malungkot na pangyayari na simula sa anak ng ni Saul at kasunod siya at ang kanya pong nasasakupan ay nagpakamatay na po sila, no? Winakasan nila ang kanilang buhay. So bakit nga ba ito nangyari, mga kapatid? Ayon din mismo sa talata po natin, bakit po ito nangyari. Kung titingnan po natin sa verse 13 sa 13 to 14, si Saul ay nangyari ito dahil siya ay sumalangsang, no? Hindi niya sinunod yung ating Panginoon. Yung utos ng ating Panginoon ay hindi niya sinunod. Imbis na sa paglalabanan na yon, sa mga nangyayari sa kanila, sa Panginoon siya lamang lalapit, ay hindi niya po ito ginawa. Ano pong ginawa niya sa verse 13? So Saul died, ang sabi dito, Saul died for his unfaithfulness which he had committed against the Lord. No? So namatay siya dahil siya ay sumalangsang sa ating Panginoon. Hindi niya sinunod ang ating Panginoon. Imbis na kumonsulta siya sa ating Panginoon, ano ang kanyang gagawin, ano ang maari naming mga dapat na gagawin para hindi po kami matalo, no? Saan po siya sumangguni, mga kapatid? Sumangguni siya doon sa mga anong tawag po dito? A medium for guidance, ang sabi dito. Sumangguni siya doon sa parang kung sa atin ito yung mga masasamang espiritu, no? Doon siya sumangguni at hindi po sa ating Panginoon. Kaya po, para po sa akin, sa mga laban po natin, mga kapatid, tayo, mga leaders naman, o sa personal mo na sa iyong buhay, sa iyo pong mga challenges na nakakaharap. Minsan po, gumagawa tayo ng sarili nating mga desisyon, no? Sarili na, ay, kailangan ko na ito muna yung aking gagawin para baka sakaling itong desisyon ko na to ay isang maging tama at isang paraan para yung isang bagay ay aking magampanan, magiging maayos ko itong mga pangyayari sa aking buhay. So pinapakita dito na ang lakas po natin, no? Gaano man tayo kalakas. Si Saul, marami siyang mga tauhan nakasama, ngunit sila ay natalo pa rin. Natalo pa rin dahil hindi po sila nagtiwala, no? Kulang ang kanilang pagtiwala sa ating Panginoon. Kung baga lumayo sila sa ating Panginoon. So tayo, mga kapatid, ay sa mga nangyayari sa atin, nagkaroon tayo ng mga problema, dapat sa Panginoon po tayo. Hindi na po kung saan-saan na nagre-rely po tayo sa sarili nating kakayahan. So ano ba ang dapat na mangyari dito sa ating pong binasa?
sa mga panahon na yon na kanila pong pakikipaglaban, sa mga panahon na yon na nandoon sila na nasugatan na siya, ay ang dapat po nawa na ginawa ng ating ni Saul ay sinunod niya yung mga salita ng ating Panginoon, no? Dapat ay sa atin, sa ating buhay, dapat ay ang panalangin po ay hindi mawala sa atin. Ang paghingi po ng gabay sa ating Panginoon ay patuloy nating ginagawa, no? At isa din po rito yung nakita ko rin dito na dapat po tayo ay magpakumbaba, no? Magsisi. So imbis na tawagin ni Saul ang ating Panginoon that time, kasi nasugatan pa lang siya no? Imbis na tawagin niya, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at sinabi, patayin niyo na ako, no? Patayin niyo na ako, saksakin niyo na ako, no? Parang naisip niya na imbis na yung kalaban pa ang pumatay sa kanya, nais niya na yung ng mga katauhan niya, no? Kaya kailangan nating magkaroon ng obedience, no, sa ating Panginoon. Ang lahat ng yon ay pakikipaglaban, ang lahat ng sila ay namatay dahil iyon ay saan faithfulness mo nila sa ating Panginoon. So kahit may power ka man, no, malakas ka man, darating ang panahon, no, darating ang panahon na kung ikaw ay hindi naging faithful sa ating Panginoon, yung pagiging isang leader, pagiging kung nasakop ka na ng power, hindi ka na nagpapasakop sa ating Panginoon, wala pong mangyayari po sa atin, no? Kaya kung para sa akin, kung siya nagpasakop sa ating Panginoon, maaari na yung pagkakataon na yon ay sila po ay iligtas pa ng ating Panginoon, di po ba? So, ang nakikita ko dito ay yung pagiging tapat po natin, mga kapatid. Tayo bilang mga isang lingkod, nagdidesisyon po tayo, gumagawa po tayo ng mga paraan, mga bagay na kung paano pa yung ating pinaglilingkuran ay mapaunlad. Kung paano pa na yung gawain po ng ating Panginoon ay mapaunlad. Ang lahat pong ito ay dapat isinangsangguni natin sa Kanya. Maliit man na bagay ang ating gagawin, ay mas lalo po tayong maging tapat po sa Kanya. Huwag nating babaliwalain ang mga utos ng ating Panginoon kahit maliit man po ito, no? Kailangan maging tapat po tayo sa maliit na bagay. Kasi kung sa maliit na bagay hindi ka natapat, what more doon sa malaking bagay na ikaw makikipaglaban. Ikaw ba ay, kahit ikaw ay may power, kahit ikaw ay nasa posisyon, ikaw ba ay tutulungan ng ating Panginoon? Dahil hindi ka sumasangguni sa Kanya. Ano kaya sa palagay natin, mga kapatid? Ako'y naniniwala na hindi po tayo tutulungan ng ating Panginoon dahil sa sarili lamang po tayong lakas naniniwala na overpower, overwhelm na po, no? Sa sarili pong kakayanan. Kaya dapat po hindi po tayo magmamatigas. Yung para sa akin ang pagpakumbaba, no? Pagpakumbaba at pagsisisi, no? Kung na-realize na natin during that time, para saan nasugatan siya, na-realize niya na yung kanyang kamalian. Pero ano po ang ginawa ni Saul? No? Sinaksak niya pa yung sarili niya. Siya na yung pusang kumitil ng kanyang buhay na dapat that time manalangin ka, that time na may nangyari sa iyo, ibalik mo sa Panginoon, no? Ganun sa buhay natin.
na kung nagkakaroon po tayo ng matinding pagsubok ay minsan nawawala po tayo, no? Natatalo po tayo ng kasamaan. Kaya po mga kapatid, para po sa akin dito, ipinakita ng kwento ni Saul sama ng kanyang buong pamilya na tayo po ay patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Nangyari na sila po ay natalo, namatay si Saul. So bakit siya namatay? Dahil po siya ay sumuway, lumayo po siya sa ating Panginoon. Kaya po hindi dapat mangyari iyon, no? Kung siya ay sumunod, nagsisi at nagtiwala po sa ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, para po sa atin, tanong po natin sa ating sarili na sa akin po ba ngayong ginagampanan, tinawagan ako ng Panginoon, ay ito po ba ay sinusunod ko ang kanyang kalooban, namumuhay po ba ako sa kanyang kalooban, at ako po ba ay patuloy na nagtatapat sa kanya. So yan po yung iiwanan kong tanong para sa atin. Lahat po tayo ay alam po natin sa sarili natin na ito po ay pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon at tayo po lamang ang nakakasagot po sa mga tanong po na ito. So hindi po ito, nakita ko rin po dito, hindi po ito sa kalakasan, gaano man siya kalakas, gaano man ka-powerful, ang lahat na yon mababaliwala kung lumayo ka sa ating Panginoon. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Amen. Amen. Yan. Marami pong salamat sa pagbabahagi ng reflection ng Amen. na Direktor, si Ma'am Josephine Soriano. Okay, so sa pagkakataong ito ay pagkaloob naman natin ang pangalawang pagbabahagi ni Ma'am Pem Sabat. Bigay po natin sa kanya ang pagkakataon. Ma'am Pem, go ahead po. Yes, God first morning po sa lahat. Good morning, Ma'am Pem. Maliwanag po, Pastor? Opo, napakaliwanag po. So, magandang reflection binigay ni Ma'am Josie Soriano. At ganun din, sa binasa ni Ma'am Lerma kanina, sa buhay at patungkol sa mga karanasan, masaklap na karanasan ni Saul. Ang dapat na natiling tapat si Saul sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos at lubos na nagtiwala sa lahat ng pagkakataon. Sa halip ng maghanap ng iba pang pinanggalingan ng gabay, dapat siya'y nanalangin at naghintay ng direksyon ng Diyos. Ang sabi nga sa Matthew 6, verse 24, ang sabi dito, walang nakapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuutan ang isa at ibigin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos o kayamanan. So doon sa dalawa na yon, ating pipiliin ang pinaka mainam or mabuti na kung saan mapalapit tayo sa ating Panginoon, hindi sa kayamanan o anumang mga posisyon. Kaya ang sabi dito, tayo ay maging tapat sa lahat ng oras. Hindi lamang sa madali ang sitwasyon, matutong magtiwala sa plano ng Diyos. Iwasan ang kompromiso sa pananampalataya dahil may kaakibat itong seryosong epekto. Kaya ang buhay ni Saul ay paalala sa atin na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa lakas o posisyon, kundi katapatan sa Diyos. Kaya kapag tayo ay lumayo sa Kanya, mawawala rin ang direksyon at proteksyon na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. So atin ito tandaan ang 3 P, panalangin, taimtim na panalangin, pananampalataya, pagtitiwala, pagtatapat sa Panginoon upang tayo ay hindi malayo o maiba ang direksyon. Ang nangyari kay Saul ay naroon ang kanyang pride, matigas ang puso.
dahilan dito na hantong sa kapahamakan, di ba? Marami sa ating mga kakilala o kaibigan na hindi na nila kaya, wala na silang tiwala, kundi ang solusyon ay magsiside na lamang, magpakamatay na lamang, kung saan walang kaligtasan ang mga ganong kaparaanan. Kung di bagkus ating ihambol or ang ating puso ay manatiling malambot o ipaubayan natin sa Panginoon na tayo ay makasalanan, nagkasala tayo at nasa Kanya ang pagpapatawad. At ang ating Panginoon ay Diyos ng mapagpatawad. So hindi natin ito isarili, nahiya tayo. Kaya pag nahiya tayo, doon umiiral ang pride or kayabangan. Yun lamang po at happy God first morning po sa lahat. Yan, Thank you, salamat Ma'am po, Ma'am Pem, Pem. sa pong pagbabahagi ng refleksyon. Okay, salamat po sa inyo, Ma'am Josephine and Ma'am Pem. At sa pagkakataong ito ay ating pong bigyan daan ang mga kapatid po natin, mga kaibigan po natin na magbabahagi ng kanila pong refleksyon sa ating pong Zoom platform. Dito po ay nagpahayag ng kanyang refleksyon si Brother Jonathan Maglonso ng Malolos SDA Church. Sabi po niya, Happy God First Morning. Ang unang kronika, Kapitulo 10, ang kabanatang ito ay inilarawan ang pagkamatay ni Haring Saul at ang kanyang mga anak at gayon din ang pagkatalo ng Israel. Sa kawalan ng katapatan, sa halip na hanapin ng Diyos, sumangguni siya sa manghuhula. Dahil sa pagsuway ni Saul, kailangang ilipat ang pamumuno kay David. Ang tugon, isa po itong mahalagang paalala at aral na hindi nakadepende ang tagumpay sa ating kakayanan, kundi sa pagsunod sa Diyos. At huwag din nating manaig ang pagpapalalo at sariling kalooban sapagkat ang wakas ay kapahamakan. Tama po yun. Sapagkat ang sabi ng awit 51 verse 10, sabi niya, likhaan mo ako sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at maglagay ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. God first morning po. Magandang damdamin po ito mga kapatid ng isang kaluluwang nagbabalik loob sa Panginoon. Pagkatapos maipahayag ang kanyang sarili na wala talagang kakayanan sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi naman po ni Brother Sani Talusan, sa kabanatang ito ay ikunento ang pagkatalo ng Israel laban sa Pilisteo at pagkamatay ni Haring Saul kasama ang kanyang mga anak. Dahil dito sa takot at sugat, pinili ni Saul na kitilin ang kanyang sariling buhay. Ipinakita rin dito kung bakit siya itinakwil ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway at hindi pagsangguni sa Diyos. Ang aral dito ay ang pagsuway sa Diyos ay may mabigat na kapalit. Gayon din ang hindi pagsangguni sa Diyos ay nagdudulot ng maling desisyon at ang buhay at desisyon natin ay may epekto sa pamilya at komunidad. Ang kwento ni Saul ay paalala na hindi sapat ang magandang simula kundi magtatapos ng tapat sa Diyos. Nakakalungkot isipin na isang piniling hari ng Diyos ay nauwi sa ganitong wakas dahil sa paulit-ulit na pagsuway. Minsan kapag naharap tayo sa problema, mas nauna ang sariling desisyon kaysa lumapit sa Kanya. Tulad ni Saul, maaari rin tayong magkamali kung hindi natin uunahin ang Diyos. Amen. Dahil ang pagsuway ay hindi maliit na bagay sa harap ng Diyos. Tunay po mga kapatid. Ang sabi naman po ni Brother Romel Samiliano, 3 punto ng refleksyon, ang bunga ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Yun daw po yung una. Ipinapakita ng talata ng iniwan ni Saul ang paghingi ng gabay sa Diyos at nagtiwala sa sariling lakas. Iniwan din siya ng proteksyon ng Panginoon. Ang matinding labanan ay sumisimbolo sa mga pagsubok sa buhay na hindi natin kakayanin kung wala ang Diyos. Ang pagsuway ay nagbubunga ng pagbagsak at ang aplikasyon, sabi niya, huwag nating intayin na tayo ay masugatan ng malubha bago tayo lumapit sa Diyos. Sa bawat laban ng buhay, unahin ang panalangin. Ayan, salamat po mga kapatid sa inyo pong pagpapahayag
At ang pangalawang punto po na kanyang isinaad ay ang trahedya ng pagkakaroon ng maling leadership. Hindi lamang si Saul ang namatay kundi damay ang kanyang mga anak at ang buong Israel ay natalo. Ang kasalanan ng leader ay nagdadala ng kapahamakan sa kanyang nasasakupan. Ang pagiging unfaithful ni Saul ay nagdulot ng kahiyan sa kanyang buong sambahayan. Ang aplikasyon po dito, ang bawat kilos natin ay may epekto sa ating pamilya o komunidad. Maging responsable tayo sa ating mga desisyon, lalo na kung tayo ay nasa posisyon ng pamumuno. Number 3, pahalagahan ang paghahanap sa Diyos sa tamang panahon. Sinabi sa 1 Chronicles chapter 10 verse 13 to 14 na namatay si Saul dahil sa hindi niya pagtupad sa salita ng Diyos at hindi niya pagtatanong sa Panginoon. Okay. So, ang paghingi ng payo, ang sabi po dito sa maling paraan ay nagpapakita ng kawalan ng pananampalataya. Kaya ang aplikasyon ay huwag tayong susuko o mawalan ng pag-asa. Sa halip na maghanap ng shortcut o maling solusyon, ituring natin ang Diyos bilang unang takbuhan sa oras ng matinding kagipitan. Kaya ang 1 Chronicles po, sabi niya sa chapter 10 na ito, ay paalala na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan lamang sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sariling kakayahan. Yan. Tama po yun mga kapatid. Obviously, simula pa man sa pagbubukas ng banal na kasulatan ay humihingi na ito sa atin palagi ng katapatan sa Diyos. Nakita natin ang mga maling pagpili, mga kapatid ko, mga kaibigan, ng mga taong sinubukan nilang sundin ang kanilang mga sarili. Sa panahon na sila ay maging tanyag, sa panahon na sila ay naging sikat, parang kinilala nila sa kanilang sarili na hindi na nila kailangan ng Diyos. Pero lagi nating tatandaan ang bahagi ng ating buhay sa mundong ito ay kasama natin dapat palagi ang Diyos. Partner palagi natin ang Diyos. Kasi kapag ang tao ay sinubukang magtiwala sa kanyang sarili, sinubukang magtiwala sa lahat ng kanyang tinatangkilik, gawin niyang Panginoon ang mga taong nasa tabi niya, gawin niyang Panginoon yung mga bagay na kanyang natamo at kinalimutan ng Diyos. Walang kahihinat ng mabuting bagay. Pagkabigo mga kapatid at kasawian talaga ang mararanasan. Kaya ang chapter 10 na ito ng 1 Chronicles ay panibagong pagbubukas ng mga magagandang aral sa ating mga buhay. Ang kainaman dito mga kapatid ay itong mga taong ito, nakita natin yung mga pangit na pagpili nila, hindi sila naging masaya at napariwala ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo ho na nakita yung mga bagay nito, napakahalaga sa araw-araw nating buhay mga kapatid. Wala man tayo sa kapanahonan ng Israel na nakikipagdigma. Pero araw-araw ho mga kapatid ay nakikipagdigma tayo sa mga desisyon, sa ating mga ginagawang pagpili. Kaya pinakamainam ho mga kapatid ay piliin natin sa lahat ng oras, sa tuwi-tuwi na. Eka nga sa bawat segundo, sa bawat minuto ay tayo'y lumakad na partner natin ng Panginoon. Yung mga taong pinili ang Diyos, naging masaya sila. Sila Enoch, sila Elias, lumakad sila na partner ang Panginoon. Naging masaya sila. Gayon din ho mga kapatid ang ating gawin sa ating buhay. Piliin natin sa bawat araw na manatili sa panig ng Diyos upang ang ating mga buhay ay patuloy na maging masaya. Although may mga hamon, may mga kabiguan, pero ang masarap doon mga kapatid, sa panahon na tayo ay dumadaan sa mapagsubok ng buhay, ang ating kaaliwan ay ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pagkukulangin. Matuto lang tayong laging umasa at magtiwala sa ating pong buhay at mahal na Diyos. Amen po mga kapatid. Amen. Pastor, pwedeng magdagdag. Sige po. Bigyan ko po kayo ng 1 minute, Kuya Rizal. Lino. Pastor, Okay, sige. palagay ko, Pastor, mas mahirap yung ating sitwasyon sa ating panahon ngayon kaysa sa panahon nila. Mhm. Kasi nung panahon nila, halos diretso talagang nakikipag-usap ang Diyos sa kanila eh. Opo. Hindi ba?
personal na nilang nakakausap, nalalapitan, hindi pa sila nakapagtapat. Yun nga po, no? How about po sa ating panahon ngayon? Hmm. Hindi na tama, nananalangin tayo, pero mas madaling sumuway sa Diyos ngayon kasi nga magkami sa pag nanalangin ka, wala naman sumasagot, wala naman tayo pinadadala, di ba? So ibig sabihin, sa ating panahon ngayon, mas mahirap lalong manatiling manampalataya sa Diyos. Kaya makikita naman natin ang resulta sa ating mga istorya ng buhay sa ngayon. Yun lang, Pastor. Mas mahirap yung ating panahon ngayon. Kaya hindi po ba, sabi nga mas palad yung hindi nakakita pero sumampalataya. Sila mismo nakita pero hindi pa sumampalataya at hindi na natiling tapat. Kaya sa atin po ngayon, mga kapatid, ay nakita natin yung kasaysayan. Tamang hindi natin sila nakakausap ng diretso ang Panginoon. Pero sabi sa atin, palad tayo ngayon sa hindi nakakita pero nanampalataya at manatili tayong tapat. Yun lang po. Happy God First Morning sa atin lahat. Praise the Lord. Salamat po, Brother Salino, sa inyo pong pagbabahagi ng reflection. Okay? So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat ang ating mga pinag-aaralan ay patuloy na dumadalisay ng ating mga pananampalataya. Isang kagalakan na mayroon pong ganitong pagkakataon upang ang ating mga katapatan, ang ating mga puso sa Diyos ay manatiling tapat sa Kanya, mga kapatid. Salamat po sa inyo. At ngayon ay bigay na po natin ang panahon kay Ma'am Lerma para po sa closing prayer. Ma'am Lerma. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lumalapit po kami sa inyo ngayong umaga na may mapagpakumbabang puso. Nagpapasalamat po kami sa panibagong lakas, sa pagkakataon na paglingkuran po kayo at ang aming kapwa. Habang kami po ay binubulay-bulay ang 1 Chronicles chapter 10, pinaalalahanan niyo kami sa naging buhay po ni Haring Saul na ang tunay na pagkatalo ay hindi nagmumula sa lakas ng kaaway, kundi sa kawalan ng katapatan sa inyong mga utos. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataong mas pinili namin sumunod sa aming sariling diskarte o humingi ng payo sa mundo sa halip po na sumangguni sa inyo. Panginoon, ipinagkakitiwala po namin ang buong araw na ito sa inyong mga kamay. Kayo po ang aming hari, ang aming gabay, ang aming unang dapat na prioridad. Nawa ang lahat ng aming gagawin, iisipin, sasabihin ay magbigay po ng kapurihan sa inyong pangalan. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Lerma. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang
obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. At ngayon po mga kapatid ay bigay po natin ang pagkakataon para po kay Brother Anulasyon para sa ating pong reading and reflection sa Jesus Wins. Nandiyan na po ba si Brother Aaron? Hello po. Wala pa, Okay, Pastor. wala pa po. Siguro po ay napahimbing ang tulog. Meron po bang nais mag-volunteer mga kapatid dito po sa ating pong Zoom platform? O gaya ng dati po, ang ating pong magiting na mga backup ang siyang magmumuna. Sir Edmond, ready po kayo? O meron pong Ayun po, nagnanais? Nag-open po si Brother Romel. Okay, sige. Brother Romel, go ahead. Sige po, sige po. Ayun, salamat po Brother Edmond. Maanyo pong pinlas sa screen. Si Screenshot po pa eh. Brother Melvin yan. Ay, si Brother Melvin. Brother Melvin, salamat po. Pwede ka daw magpakita ng mukha mo. Naka-t-shirt lang po ako eh. Sorry. Sige lang. Ayan po. Morning po sa ating mga kapatid. Happy Yo. first morning po. God first morning. Akin pong babasahin yung ating pong devotional ngayong umaga. May pamagat po na ang kanyang pagkaalam sa lahat ng bagay. Sabi po dito sa John 13:19, mula ngayon ay sinasabi ko sa inyo bago ito mangyari upang
mangyari upang kapag ito ay nangyari, tayo ay maniwala na ako nga. Napakaganda po no, ng verse na ito. Kaya po sa pagpatuloy, kapag dumating ang usapan tungkol sa bagay na isang particular na mahirap na proseso, naghahanap tayo ng mga bagay na pinaka-eksperto at may kaalaman. Halimbawa, habang ang aking mga magulang ay dumadaan sa pagpapagamot sa kanser, naghahanap kami ng mga eksperto sa kanilang mga tiyak na larangan. Mga doktor na makapagbibigay ng tumpak na diagnostic at prognosis. Sobrang liit, mahirap basahin. Kahit na walang sinumang tao ang nakakaalam ng lahat ng bagay, salapat po, mahalaga ang isang taong may kaalaman sa pagtatyaga ng posibleng kalalabasan at pagsulong ng sakit. Ang Diyos ay may ganap na pangunahing kaalaman tungkol sa hinaharap. Bukod dito, ipinapaabot niya sa atin nang maaga ang mga dakilang kaganapan ng kasaysayan ng pagtubos. Sa ganitong paraan, inihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kanyang paunang kaalaman sa mga nakaraang panahon. Ang prinsipyong ito ay pinapaliwanag ng Isaiah 48:3-6. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pattern ng pagpapahayag ng Diyos ng mga pangunahing kaganapan ng pagtubos bago pa man ito mangyari. Upang kapag kumilos siya, ang kanyang bayan ay makilala na siya ang kumikilos. Nagsalita rin si Jesus sa gayong paraan. Ang kanyang paunang kaalaman ay isa pang patunay ng kanyang banal na pagkakilanlan at ang kanyang kanyang pagsunod sa isang naunang plano. Bago mangyari ang mga kaganapang ito, sinabi niya ang tungkol sa kanyang sariling sakripisyo at ang taong nagtataksil sa kanya. Ang layunin ng pagbabalitang ito ay upang tulungan ang kanyang mga alagad na maniwala sa kanya bilang dakila. Ako nga. Sabi nga sa Griego, ego imi. Yan po ay sa talatang 19. Habang kanilang sinaliksik ang mga kaganapang sa kanilang pagninilay, ipinapaliwanag ni Barclay. Alam ni Jesus kung ano ang nangyayari. Alam niya ang halaga at handa siyang bayaran ito. Ayaw niyang isipin ng mga alagad na sa huli siya sa mga pangyayaring hindi niya matakasan. Hindi siya papatayin, pinipili niyang mamatay. Sa mga sandaling iyon, hindi nila nakikita at hindi nila kayang makita iyon. Ngunit nais niyang matiyak. Sa darating ng araw na sila ay titingin pabalik at makilala at makaunawa. Tiyak na maari nating ipagkatiwala ang ating mga kalagayan, ang ating hinaharap na siya, na may ganap na pangunahing kaalaman ay piniling mamatay para sa atin. Alam niya ang kanakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Alam niya kung ano ang darating at inihayag niya na siya ay babalik para sa atin. Hallelujah to the Lord. Napakaganda po mga kapatid yung ating pong binasa ngayong umaga sa ating pong devotional. Tunay nga mga kapatid na sa ating pong binasang ito
Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya po sa ating buhay ngayon, sinasabi po dito sa ating pong binasa na ang ating Panginoon ay talagang eksperto na doktor, mga kapatid. Di po ba? Talagang siya ay, lagi ko pong sinasabi yun siya yung pinakadakilang manggagamot sa lahat po ng kanyang mga anak. Kaya po sa panahon natin ngayon, tayo po ay naghahanap din, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya na dapat tayo din po ay magamot. Paano po ba tayo magamot, mga kapatid, sa ating pong pananampalataya? Dapat alalahanin natin na ang Panginoon ang siya pong nagbayad o nagsakripisyo ng lahat po ng ating mga pagsalansan, mga kasalanang nagawa. Kaya po enough na ang ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, na sa totoo hindi naman siya dapat magsakripisyo nito. Pero dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin, ginawa niya po ito para po masabi ng lahat ng nakawitness na ang Diyos ay napakabuti at talagang hindi natin kayang arukin ang kanyang pagmamahal, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ngayon, dapat piliin natin na sundin at pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Dahil sabi niya, ikaw ay aking tinubos, ikaw ay aking pagmamayari. Kaya naalala ko, mga kapatid, yung kanta dito na 2 beses, mga kapatid. Di po ba? Tunay po na tayo ay 2 beses pagmamayari ng Diyos. Kaya po nawa sa ating paglalakbay, huwag nating bigyan po ito ng walang halaga, yung buhay ng ating Panginoon. Ano man po ang mga pagsubok natin pong hinaharap, tayo pa rin po ay magtiwala nawa sa Kanya, mga kapatid. Yun po yung aking nakita dito, mga kapatid, and happy God first morning po. Amen. Salamat, Brother Romel. Meron po bang nais mag-share, mga kapatid, ng personal na... Yes po, sige po. Okay. Napakaganda po talaga ng pagka-reading Ang Panginoon ay laging accurate at advanced. Alam na po natin kung ano yung mangyayari. So, balik tayo sa yung kaya ipinasulat ng ating Panginoon sa ating propetisa si Sister White yung about health reform. Di po ba? Ikinuwan din niya, ipinasulat din niya yung pagbalik sa original diet. Dahil alam niya na sa huling panahon, yung mga pwedeng kainin noon, sa ating panahon ngayon na lahat ay polluted, ay talagang makakasira sa kalusugan ng bayan ng Diyos. So kung bakit nararanasan natin ngayon, mga kapatid, na magkaroon ng mabibigat na karamdaman, ay dahil hindi tayo natuto sa leksyon at hindi tayo laang sumunod kung ano yung sinabi ng Diyos in advance. Kasi kung titingnan po natin yung mga sinulat ni Sister White, 1860, 1890, ay nakasulat na yung Council on Diets and Foods, Council on Health. Pero ano pong ginagawa natin? Ayaw po nating basahin, at kung nabasa man, ay hirap na hirap tayong i-apply. O edi ano po resulta? Mabibigat na karamdaman na sana ay hindi nasumpungan sa bayan ng Diyos ngayon. Kaya nga sabi, peculiar, kaya tayo tinawagan sa panahong ito para magliwanag. Makita kasi tingnan mo, Pastor Maredo, kung ang mga Seventh-day Adventists, tayo ay walang nakaramdamang mabibigat. Abay, isang napakalaking witness sa ating paligid niya. Abay, bakit itong mga Seventh-day Adventists hindi yata nagkakaroon ng ganitong mga sakit? Ang problema, kapatid, kung ano yung sakit ng salibutan, yun din ang sakit natin. Kasi ang ating pagkain ay hindi tayo talaga makaalis doon sa pagkain ng Ehipto. Hirap na hirap tayo, mga kapatid, na makabalik doon sa original diet na sinabi ng Panginoon na this is the best food for man. Fruits, grain, nuts, vegetable. Sasabihin na naman niya, ano, alam mo kaugnayan yung pagkain sa kaligtasan. So, yun po na sa akin, mga kapatid. Mas in advance, sinabi na po sa atin ng Panginoon kung ano yung mangyayari sa
sa wakas. At iyon po yung ating nararanasan ngayon. Kaya hindi tayo dapat mabahala, dapat ay matuwa tayo dahil lahat na liwanag ay ibinigay sa atin. Ang problema na lang ay nasa atin. Patuloy tayo yung nagmamatigas ng puso. Yun lang po at have God first morning. Alright. Thank you po, Brother Sunny. Sa pagkakataong ito ay dumating na po ang oras, napakabilis po ng panahon mga kapatid. At bigay po natin ang time para po sa closing prayer at bibigyan po natin ng mas mahabang oras ang ating pong speaker ngayong umaga. Ang ating pong tagapagsalita mga kapatid ay kilalang kilala at sa tulong ng Panginoon makakatiyak po tayo na marami po tayong matututunan para po sa paglagong espiritual ng ating katapatan at paglilingkod sa Panginoon. Bigay po natin ang time kay Brother Romel para sa prayer. Brother Romel, pakipray mo na rin si Sir Chuck. Salamat. Okay po. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama, maraming salamat po Ama sa inyo pong napakabuting ginawa sa bawat isa sa amin bilang inyong mga anak. Kami po ay inyong ginamot sa aming pong mga karamdaman. Tunay po na kayo ay napakabuti sa bawat isa sa amin. Kaya hanggang ngayon amin pong nararanasan na inyo pong pagpapagaling sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya po nawa ito ay maging silbi o aral sa aming mga bilang magkakapatid ang aming pong napag-aaralan sa araw-araw. At amin din pong pinapanalangin ang aming pong tagapagsalita ngayon, si Father Jack. Gamitin niyo po Ama na siya po ay maging mabisang instrumento sa kanya pong pagsasalita bilang isang mangunguna sa Council of Stewardship. Nawa kaming lahat na makinig at sa lahat po na nakikinig din po sa Facebook at YouTube, sila din po ay mabless at ito po ay magamit din po nilang lakas sa araw-araw nilang mga buhay. Kaya Ama, kung nasumpungan niyo po kaming nagkulang at nagkasala, linisin niyo po kami at punuan niyo po kami ng Santong Espiritu na siyang magpapaliwanag sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Ano ang alam ng Diyos tungkol sa iyo? August 16, Offertory Reading Devotional. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ang bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Genesis Kapitulo 22 Versikulo 12. Hinarap ni Abraham ang isang mabigat na pagsubok na hindi kailanman magugustuhan ng marami. Sa kabila ng matinding kirot na dulot nito, handa si Abraham na isakatuparan ang ipinag-uutos sa kanya. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahahalagang aral. Sa araw na ito, pagtutuunan natin ang isa rito at tatalakayin ang isa pa sa mga susunod na offertory reading. Ipinakita ni Abraham ang kanyang takot sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sinunod niya ang Diyos. Nang sabihin ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak ay agad siyang sumunod. Hindi siya nagdahilan o nagpaalala sa Diyos na ang kanyang anak ay ang kaisa-isang anak, ang pangakong anak na lalaki. Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay isang katangian ng mga taong natatakot sa Kanya. Isa sa mga utos ng Diyos ay nakatala sa Malakias Kapitulo 3 Versikulo 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Tulad ni Abraham, tayo rin ay dapat magpakita ng ating pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan ng matapat na pagdadala ng buong ikapo sa kamalig. Panawagan. Ang panawagan na magbigay ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipakita ang ating pagsunod sa utos ng Diyos.
Ipakita natin ang ating pagkatakot sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang utos na dalhin ang ating ikapo at handog sa kamalig. Tulad ng pagsunod ni Abraham sa utos ng Diyos ng kanyang sabihin, ngayon ay alam ko na ikaw ay natatakot sa akin. Kaya't patuloy ang tanong, ano ang ipinapahayag ng aking mga kilos sa Diyos tungkol sa aking pagtatalaga na paglingkuran siya? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Thank you, Brother Melvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayon po ay bibigay po natin ng pagkakataon kay Sir Edmond para po ipakilala ang ating pong pinagpipitagan ng speaker ngayong umaga. Sir Edmond? Ano po, maraming salamat, Pastor. Happy God first morning po sa lahat. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay nagmula sa kauna-unahan. Very first SDA Church in the history sa Pilipinas, ang Santa Ana SDA Church. Mga kapatid, ating pong i-welcome sa ating pong God First Morning, si Brother Chuck Arboleda. Happy God First Morning po. Welcome po, Sir Chuck. Happy God First Morning po. Good morning. Good morning po sa inyo, Pastor Barriedo, and of course, Sir Edmond Sabio. And sa lahat po ng ating mga kapatiran na bumubuo po ng CLPM. It is a great privilege po na ma-invite niyo po dito po sa inyong God First Morning. Magandang umaga. God First Morning, Pastor. Ay, Brother Jack. Happy God First Morning, God First Brother. Morning, Brother Jack. Welcome po. Happy God First Morning po, Brother Jack. Happy God First Morning. Good morning po sa inyo. And ang nabigay po sa inyong lingkod na reading para po sa Councils on Stewardship is nakasulat po sa Testimonies for the Church, Book 1, page 220, or sa Councils and Stewardship, page 94. Ang title niya po is Our First Duty to God. Ang sabi po rito, ang ilan ay nadama sa ilalim ng sagradong mga obligasyon sa kanilang mga anak. Dapat nilang bigyan ang bawat isa ng isang bahagi. Ngunit, pakiramdam nila ang kanilang sarili ay hindi maaaring magtaas ng paraan upang tulungan ang layunin ng Diyos. Marahil po mga kapatid, ang statement pong ito ay patungkol maaari sa mga mana na pwedeng ibigay sa mga anak pagka sila ay lumisan na o lumipas na. O sa kabilang banda, ito naman po ay maaaring mga pang-araw-araw na salaping pangangailangan para tulungan ang pangangailangan ng pamilya. Ang sabi po rito, ginagawa nilang dahilan na may tungkulin sila sa kanilang mga anak. Tama nga naman po, sapagkat sabi po sa Spirit of Prophecy, no man is excusable without financial capacity. Kung babasahin niyo po ang statement na yun, kinakailangan ang bawat magulang, ang kanilang responsibilidad ay buhayin talaga ang kanilang mga anak. Ngunit, sa kabilang banda, ang sabi po sa statement, maaaring ito ay tama. Ngunit, ang kanilang unang tungkulin ay ang kanilang Diyos. So if we see, brothers and sisters, everything that we have in any relationship or any earthly tie na meron po tayo sa mundo, the paramount, the highest, the chief, the most important, yung ating pong obligasyon sa ating Panginoon. Kung inyo pong titignan sa Leviticus chapter 23 verse 28, ito po ang ginagawa ng bayan ng Israel pag ang kanila pong high priest ay nasa loob ng most holy place sa Day of Atonement. Ang isang bagay sa apat na kanilang ginagawa, ang word po doon, they made an offering by fire. Ano pong ibig sabihin nun? Habang ang high priest ay nasa most holy place, nag-o-offer po sila ng whole burnt offering. Ibig sabihin po, yung alay nila, sinusunog nila at inaalay nila ng buo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Ezekiel chapter 15 verse 4, paano po nila ito sinusunog at inaalay?
Ang sabi po, the fire devoured both ends of it, and the midst of it is burned. Ibig sabihin po mga kapatid, pag nag-offer sila ng offering during the time of atonement, sunog yung magkabilang dulo at sunog yung gitna. Sabi nga po sa Leviticus 6, nagiging ash o alikabok yung buong offering. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? We know that we are now living in the great antitypical day of atonement. At ang hinihingi po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay yung atin pong buong offering na wala pong kasamang pansariling interes. Napansin niyo po ba mga kapatid, nung napuno po ng Pentecostes o ng Holy Spirit yung mga manggagawa ng Panginoon during the time of Pentecost? Di ba po ang word po sa chapter 2 or sa chapter 1 if I'm not mistaken, ang highest objective nila, ano rin po, ibinenta nila lahat ng meron sila, hindi nila inisip yung sarili nilang interes, at kung ano man yung bagay na mayroon sila, inilagay nila sa paan ng mga apostoles, at ang sabi po sa book ng Acts of the Apostles, ang highest duty nila is magkaroon ng mga kaluluwa para maipasok sa kaharian ng Panginoon. And brothers and sisters, it is very true. Ang sabi nga po dito ulit sa Councils of Stewardship, huwag hayaang itapon ng sinuman ang kanyang pag-aangkin at pagnakawan ang Diyos. Minsan po mga kapatid, di ba po, mababa po ang tingin natin sa mga taong nagnanakaw. Ngunit ang hindi po natin alam, pasintabi po mga kapatid at umaga po ngayon, hindi kaya tayo mismo na nagsisimba sa loob ng iglesia, tayo po mismo ay nagkukulang sa ating bahagi sa mga alay at sa ikasampung bahagi na hinihingi sa atin ng Panginoon. Ang word nga po dito, huwag hayaang nakawin ng inyong mga anak ang inyong handog mula sa altar ng Diyos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Naalala niyo po yun mga kapatid sa Genesis chapter 22 verse 2. Ang word po ng Panginoon kay Abraham ay ito, kunin mo ang iyong natatanging anak o kaisa-isang anak na iyong pinakamamahal at ialay mo siya sa bundok ng Moriah para sa akin. Ano pong ibig sabihin nun mga kapatid? Bakit po sinabi ni Abraham yung salitang kaisa-isang anak, pinakamamahal na anak? Samantalang pwede naman niyang sabihin, kunin mo ang iyong anak, ialay mo. Bakit po? Mga kapatid, pinapakita po dito ng Panginoon na sabi po sa Spirit of Prophecy, ang kanilang may likha o ang ating Panginoon ay may mga pag-aangkin sa atin na pinakamahalaga sa lahat ng iba pang bagay. Isa pa hong salita, dapat isaalang-alang ng lahat na ang mga pag-aangkin ng Diyos sa kanila ay ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Kaya nga po mga kapatid, napansin niyo po, kahit saan mang aspeto from Genesis to Revelation, pag ang Panginoon po ay may gawain, yun po ang kanilang inuuna. Lahat ng bagay, secondary. Ang ganda po ng point sa Desire of Ages, page 146. Ang sabi po doon, this lesson is also for us. Bakit po? The claims of God are paramount even to the ties of human relationship. Ibig sabihin po, maaaring mahal po natin ang nanay natin, ang tatay natin, ang mga kapatid natin o ang anak natin, ngunit mas mataas na pag-ibig ang hinihingi ng Diyos sa kanyang sarili kaysa sa mga ito. Ang word nga po, no earthly attraction should turn our feet from the path in which He bids us walk. Ang ganda po ng Bible verse sa Matthew chapter 10 verse 37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Meron pong isang quotation sa Adventiso mga kapatid, napakaganda po ng sinabi. At naalala ko po yung aking ama. Alam niyo mga kapatid, ang amin pong magulang madalas, tinuturuan po kami hindi sa pamamagitan ng bibig. Every time that my father and my mother would teach us, they refrained from speaking, but rather, they would give an example.
I was 8 years old. Ako po ngayon ay 41. Pasensya na po at inamin ko na po ang aking edad. I was 8 years old. Naalala ko po yung aking lola sapagkat sila po ay malupa dyan po sa Batangas. Imagine, brothers and sisters, namatay po yung lolo ko at the age of 27. Ang lola ko po ay 26. Namatay ang lola ko ng 84. Imagine, from 26 years old to 84 years old, ang trabaho lang ng lola ko magbenta ng lupa. Ganon ho karami ang kanilang lupa. Pero dumating sa point, 5 ang anak ng lola ko. Yung father ko lang ang walang nakukuhang mana. Alam niyo po mga kapatid, tinawag ng lola ko, ang tatay ko, nandun po ako. Ang sabi ko ng lola ko, anak, kumuha ka na kung ano ang gusto mong lupa. Ibibigay ko sa iyo titulo. But brothers and sisters, I was 8 years old again. I will never na makakalimutan ko po yung sinabi ko ng father ko. Ang sabi ko niya, Inay, pasensya na po. Wala po akong tatanggapin na mana sa inyo. Gamitin niyo po yan sa inyong katandaan. Walang problema sa amin kahit wala kami lupa, hindi namin yan kailangan. Nung narinig ko po yun sa bibig ng aking ama, tinamaan po ang aking isip. Naging tanong ko yun habang lumalaki ako. Sapagkat napapanood ko minsan sa telebisyon, mga magkakapatid nag-aaway dahil sa lupa. Mga magkakaibigan nagkakasuhan dahil sa lupa. Sabi ko, bakit yung tatay ko ay ganun? Mahalaga ang lupang iyon sapagkat may lupang maganda ang lola ko. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y nagkaedad na, hindi ko nasupil ang aking puso na magtanong sa aking ama. Ang sabi ko sa kanya, Dad, bakit hindi niyo kinuha yung ibinibigay ni Lola? Ibinibigay naman. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay nagulat sa sagot ng aking ama at tinamaan po ang aking pagkatao. Ang sabi po ng aking ama, anak, sa totoo lang kaya hindi ko tinanggap. Hindi dahil ayaw ko yung lupa, gusto ko yun. Pero alam mo ba kung ba't di ko tinanggap? Bakit po? Kasi nakikinig ka. Ano po? Anak, yun ang pagkakataon na hindi ko ipinalagpas para ipap-isip sa iyo at turuan ka na hindi ka dapat umasa sa pag-aari ng magulang mo. Magsumikap ka, huwag kang umasa, lumabang ka sa buhay, unahin mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magsisimula kang mahirap, pero magtatapos ka, hindi mayaman, pero ang Diyos nasa likod mo. And brothers and sisters, pasensya na po, alam ko po iba-iba po ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Alam ko po iba-iba ho ang ating nakaraan o background. But there is one word in the spirit of prophecy in child guidance. And it says, one of the characteristics that should be specially cherished, tingnan niyo po ito, and cultivated in every child. Ibig sabihin, ito po ang isa sa pinakamahalagang maituro sa bata. And what is that? Is that self-forgetfulness. Wow! Kinakailangan pala habang bata ang bata, tinuturuan mo na siya na magkaroon ng tinatawag na self-forgetfulness. Ang sabi po, which imparts to the life such an unconscious grace. When you say unconscious, hindi mo pansin, hindi halata, pero ang sabi dito, pag ikaw pala unselfish, meron kang kapangyarihan na magandang impluensya sa paligid mo na hindi mo napapansin pero nadadama ng mga tao. Yung bata nga po ako, ang sarap tumabi sa klaseng laging nagbibigay ng ulam pag recess, di ba po? So, yung lesson na yun, pag bata ka, nakakalimutan natin yung lesson na yun pag matanda na tayo. Tama po ba? Ang sabi po dito, of all excellencies of character, what a superlative statement by Ellen White. It says, sa lahat ng magagandang ugali, ano raw? This is one of the most beautiful. And for every true life work, it is one of the qualifications most essential. Amen. What a very nice Bible verse that struck to the very root. Kaya tayo nagkakagulo sa church, sa bahay, sa negosyo. Ano raw po?
Pag self-forgetful ka, pag self-denying ka, ano raw? Ito raw ang pinakamagandang ugali na pwede mong dala kung saan kang dadaling trabaho ng iyong Panginoon. Sa totoo lang po, di ba po? Pag self-denying ka, self-sacrificing ka, akala mo lang hindi ka na-appreciate. Akala mo lang wala kang plake. Akala mo lang parang dumaan lang yung ginawa mong effort. Pero ang hindi mo alam, yung nakasulat niyan, pinakamaganda sa langit. Ang word nga ho dito, it is one of the qualifications most essential. Sa totoo lang po mga kapatid, kung ating tititigan ang cross, ang pinakapangunahing prinsipyo ng cross is self-forgetfulness, is self-sacrifice, is self-renunciation. Eh nagsabi nga ho tungkol kay Kristo, if He had everything and we have nothing, so He gave up everything and He kept nothing in order that we might have everything. Amen. Ang prinsipyo ng cross ay pagpapakababak sa sarili. Ang prinsipyo ng cross ay ang pagtanggi sa sarili dahil ang pinakasusi ng tunay na pag-ibig ay ang tinatawag na unselfishness. Ang Diyos, ang definition niya ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, wala ho kayo napansin, the only way that Jesus must and will exist in this earth, He must give away Himself in order for us to live. And brothers and sisters, we really hope and pray that all of these things ay makita po sa ating buhay araw-araw. Let me read some quotations. Ang sabi po dito, it is He who yields Himself most unreservedly to God that will render unto Him the most acceptable service. Kung sino man ang tao na ibinibigay niya ang buong puso niya na walang reserve, pag sinabing wala hong reserve, said, walang tira. Ano raw po? He is rendering unto God the most acceptable service. Brothers and sisters, thank you very much for this opportunity. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat, Pastor Barriado. Marami pong salamat sa inyong lahat. Amen. Amen po. Amen. 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 Jack, dapat natin pong invitation ngayong umaga. Tunay nga naman mga kapatid na sa ating buhay napakahalaga ang mga aral na ito na ating pong napakinggan. At palaging in-emphasize po mga kapatid ay unahin natin ang ating Panginoon. Turuan natin ang ating mga anak na magtapat sa Panginoon at unahin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Meron po bang nais magpahayag ng reflection mga kapatid sa bahagi ng aralin na pinagkaloob po ni Sir Chuck? Meron po bang? Sige po. Hindi nawala ako. Okay. Akala ko po ay mag-share po ng reflection si Sister Divina. Sige po. Alam mo, Meron po bang nais nawala nga. Dito po kayo, Sister Divine, naririnig po namin. Sige po. Go ahead po Sister Divine. Meron po kayo ng reflection. Ano ba ito nawala? Na ano? Good morning, Sister Divine. Morning po, Sister. Opo. Sige po. Go ahead po. Nawawala po kasi yung yung ko. Sige po, mag-reflection na lang po ako doon sa sa mensahe po ni Pastor Brother Jack. Actually naging speaker din po namin siya dito yan sa church namin. Totoo po talaga 'yon nga reflection lang po nga sa atin pong pamumuhay po talaga kung unahin po talaga natin ang para sa Panginoon. Sabi nga po yun, hindi nga po na yun pagbibigay ang dapat nating sabihin, kundi pagsasauli. Kasi alam naman po natin nga ang lahat po sa atin dito sa sanlibutan ay ang pagmamayari po ay ang ating Panginoon. So dapat lang po, napakaliit lang po talaga ang kinukuha ng Panginoon para sa atin. At minsan nagawa pa nating nakawin, nagawa pa nating gamitin sa pangsarili nating mga pangsarili nating interest, but
ang ako kasi experience ko rin po kasi yan nga kanang nung natin po kasi akong nag-abroad. So nung pag sabi ko nung mag-for good po talaga ako dito sa Pilipinas, sabi ko lahat po ng pagkakakitaan ko po ay uunahin ko po talaga yung Panginoon. So alam mo 11 years na po ako nga nandito na po sa Pilipinas, pero sa awa po ng Panginoon hindi po talaga ako pinabayaan, nakakapag-aral yung anak ko, maayos po yung buhay namin. Dahil po, pinangako po talaga sa Panginoon nga, uunahin ko po talaga ang para sa Kanya bago yung pang sarili ko. So yun lang po at happy God first me. Actually, nagkamali lang po talaga ako pindot sa cellphone ko kaya na-open yung cam ko. Pero anyway, salamat sa pag-recognize po sa akin. Thank you so much po. God first morning po. At po, Sister Divino, sa inyo po, pinahihulog po ng Panginoon na hindi po aksidente ang inyong pagbubukas. Hindi po kayo lagi po na kayo po ay magpilitan at mabutihan at salamat po, Sister Divina. Thank you po. Okay po. So mayroon pa po ba yung nais magkaloob mga kapatid ng kanilang refleksyon sa bahagi ng ating pong napakinggan ngayong umaga? Si Pastor Mark Sarabia pa, Pastor. Sige po, ang ating pong mahal na Pangulo. Si Pastor Mark Sarabia po. Pastor Mark Sarabia, okay po. Sige po, Pastor Mark, go ahead. Happy God first morning po. Happy God first morning, Pastor Mark Sarabia. Maraming salamat sa Panginoon through Brother Chuck. Totoo talaga na the best influence is by example. Kasi si Jesus nung narito sa lupa sa loob ng 3 taon na mahigit ang tinuruan niya yung mga alagad by example. Nananalangin sa madaling araw, pinapakita niya yung pagpapagaling, pagtulong sa kapwa, pati yung Santa Cena, hindi niya na-rebuke yung mga alagad niya. Siya yung naghugas ng paa without any words. Pero napakalaki ng impact nun sa kanila. Kaya pag tayo pong mga magulang ay nakikitaan ng ating mga anak na kinakalimutan natin yung ating sarili. Minahal natin si Jesus sigit pa sa pamilya natin. Pag nakita nila yun, hindi natin namamalayan. Yun yung legacy na may iwan po natin sa kanila. Kaya kapag tayo pinakitaan nila, nagbabasa tayo ng Bible, without any words, kahit hindi mo yan sabihin sa kanila, they will follow that later. Pag nakita nilang nakaseparate ka na nanalangin, they will follow that. Kasi malaki talaga ang influensya ng by example. At nakita nilang nagbabalik tayo ng tithes and offering, kahit hindi natin sabihin, they will follow that kasi tayo talaga yung malaking influensya sa kanila. Kaya ganun din po sa church. Pag nakita ng mga kapatid, at yun yung kinabubuhay natin. Kahit nakakarinig tayo ng hindi maganda, pero maganda pa rin yung ating pakikitungo, yung ating pananalita, ay talagang malaki po ang influence ng example. Kaya I remember, I would rather see a sermon than to hear one. So, ibig sabihin, pag tayo po ay nagkaroon ng malapitang relasyon sa ating mahal na Panginoon, we live by example. Malaki, hindi natin alam ano pong epekto nito sa loob ng tahanan, sa loob ng church. Kaya, praise the Lord, pinalalahanan tayo. Nanawa ay mamuhay tayo at di na tayo magsalita by example. Just like Jesus, He taught His disciples by example. So pagpalain po tayo. God bless you. Amen. Thank you, Pastor Mark Sarabia, sa pagbabahagi ng refleksyon sa karanasan bilang magulang na napakahalaga po na maturuan natin ang ating mga anak na maging tapat din sa ating Panginoon sapagkat sila ay tropiyo ng ating katapatan sa Diyos.
Okay po, salamat po mga kapatid. At sa bahaging ito ay Sir Edmo, ipagkakaloob po natin ang simple appreciation kay Sir Chuck sa pamamagitan ng Certificate of Appreciation. Ano ho? Bigay po natin ang certificate na ito kay Sir Chuck. At sa ngalan po, Sir Chuck ng Central Luzon Provinces Mission, sa pangunguna po ng amin pong magiting na Pangulo ng Central Luzon Provinces Mission, taos puso po namin ipinagkakaloob ang certificate na ito sa inyo pong di matatawarang paglilingkod. Ano ho? At gusto ko pong basahin ang citation. Ang sabi po dito, Certificate of Appreciation. This certificate is gratefully presented to Mr. Chuck Arboleda for serving as guest speaker during the Daily Spiritual Empowerment God First Morning. Your inspiring message, faithful service, and Christ-centered insights have gratefully enriched the spiritual life of the participants and encouraged God's people to place Him first in every aspect of life. Presented with sincere appreciation by the Central Luzon Provinces Mission, 1831, Angelito Street, Mount View Subdivision, Balibago, Angeles City, Philippines. Held virtually on March 30, 2026. Yours truly po, Pastor Barredo Jr., Stewardship Director, and our humble and handsome President, Pastor Gerardo Estabillo. So Sir Chuck, ito po ay taos puso po naming pinagkakalob sa inyo bagamat meron pong distansya at hindi namin ito literal na maibigay. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo pong pagpapaunlak at pagbibigay ng pagkakataon upang magbahagi po ng mga magandang araling ito ngayong umaga. Salamat po, Sir Chuck. Pastor Barredo, marami pong salamat. And for me, it's a really, really great privilege po na ma-invite niyo po dito sa CLPM. At nawa po pagpalain po kayo at ang ating presidente at ang ating pong buong distrito sa bagay na ito. Marami pong salamat and God first morning po sa lahat po na ating kapatid. Salamat po at sana po Sir Chuck ay ilan po ito ang unang pagkakataon na maanyayahan po namin kayo, kundi marami pa po mga susunod na panahon. Okay, salamat po. At sa tagpong ito mga kapatid ay pagkakaloob na po natin ang oras para po sa ating pong Acts Prayer, ating pong hilingans para po sa Adoration and Confession. Si Sister Irma Galang. Ate Irma, kayo po ba ay available sa oras na ito? Okay, hindi po available. So tawag po tayo ng ating pong Pastor, yes po. Ayan, okay po. Salamat po, Ate Irma. Kayo po ang tatalaga po natin para sa Adoration and Confession. At talaga po natin si Pastor Joel Pillartos para po sa Thanksgiving and Supplication. Pastor Joel Pillartos, available po ba kayo? Yes po, Pastor. Ayan, salamat po sa ating pong giting na Pastor. Kayo po mga kapatid, tayo po sama-samang manalangin at pagkatapos po mamaya sa ating closing prayer and then tayo po ay pangungunahan sa closing prayer ni Sir Chuck after po ng ating pong closing song. Salamat po mga kapatid. Panginoon namin Diyos na mahabagin ka po sa lahat.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ay dinadakila namin sa aming buhay sa araw-araw. Napakabuti niyo po sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa oras pong ito, lubos po ang aming pasasalamat at kami ay inyong ginigising araw-araw upang makasama kami sa dakong ito upang ipagpatuloy po namin ang pagpuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa oras pong ito, hinihiling po namin na kami inyong gabayan sa aming gagawin sa araw-araw ng aming buhay. Kayo ang aming patnugot, kayo ang aming nilalapitan sa lahat ng aming mga problema sa buhay. Kaya sa oras pong ito, nagbabalik po kami ng papulit pasasalamat sa inyo. At minsan pa, Panginoon, hinihiling din po namin sa inyo na kami sana inyong patawarin sa aming mga nagagawang pagkakasala. Hayag man po ito ulihim, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Kaya lumalapit po kami sa inyo, hindi kababaang loob, na nilalapit po namin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, upang ang aming paglapit namin sa inyo sa oras na ito ay maging mabuti at mabuting samyo para sa inyo. Dinadakila ka po namin, Panginoon. Patnubayan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay at gabayan niyo po sana kami upang wag na po sana kami magkasala. Ang lahat pong ito hinihiling at pinasasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo sa oras na ito. Amin dinadalangin ang kami po ay lubos na papasalamat na nagkaroon kami ng panahon sa oras na ito, Diyos. Tulungan kami na maging masaya at maligaya kami, Panginoon, sa inyong paglilingkod. Narito po ang iba na aming mga kahilingan na aming babanggitin upang sa ganun maging masaya ang bawat isa sa amin. Panginoon, amin pong idinadalangin sa oras na ito ang mga kahilingan ng bawat isa. Maaari po bang inyong sagutin, tinggi ang bawat mababanggit namin na mga pangalan sa oras na ito? Panginoon, aming dinadalangin ang CLP in the courtroom. Maaari po bang tulungan kami na maging maayos ang aming programa sa gabi at araw na aming binabanggit. Panginoon, ito po yung aming mga pangalan na nakalista. Amin dinadalangin, Panginoon, ang gawain sa buong district ng North Bulacan 2. Ang crusade, Panginoon, nagaganapin sa April 12 to 24 upang nawa pang maging successful sa pamagitan ng tulungan din ang prayer focus po namin ngayon sa schedule na operation po. Tulungan din prayer po ni Elder Fred Castro sa kanyang mata na operation maging successful, Panginoon. Ang aming Diliman Church member with health na concern ang bawat isa, Panginoon. Pero request din po ng mga delegates sa buong CLAA nagaganapin po sa buong CLPM sa start po sa April 2 to 5. Nawa maging successful ang programang ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, po ang
BBS na gagawin sa Diliman Church sa April 6 to 11. Mga literature evangelists. Ito po yung aming hinihiling din po ang camp meeting sa April 30 to May 3 sa Klaa rin, Panginoon, nawa maging successful sa pamagitan mo pagpalain ng program, mga coordinator, mga gagawang mga kasama po namin at care group ministry po sa village bilang grade. Ganun din po ang dokumento sa transfer ng title sa UPIC sa Diliman Church. Tulungan din, Panginoon, ang medical mission sa UPIC Church this coming April 26 to 2006 na maging maayos din, Panginoon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang daily spiritual empowering God First Morning na aming ginagawa sa LPM project. Every family is a builders. Galing na pa first 100 days goal at sa LPM na maging gaganapin po sa April 10 na maging successful. Ganun sa South Zambales San Isidro Church sa Kursit gaganapin po sa April 8 to 17. Aguso Satellite Meeting gaganapin po sa April 4 to 11 sa Barangay Avenida, Tarlac City. Grand Crusade sa San Antonio, Nueva Ecija, April 10 to 18. Maging successful, Panginoon. Narito po ang may mga kahilingan sa kalusugan. Conching Carpio, Christine Cruz, Ana Rosas, Vivian Morante, Alvin Morante, Marcos Espirito, Selmin Malasan, Lola Marching, Paul Cabre, Lilian Cabanating, Paul Cabre, Cherville Roldan, Pastor Claro Vicente, Helen Abayabay, Crescencio Romero, Maria Nelson Tayag, Rodi Nisa, Jasmine Cayetano, Loring Abbas, Jocelyn Carrera, Michelle Balili, Len Selverillo, Anthony de la Cruz, Ilya Malulos, Ben de la Cruz, Danilo Esquera, at yan ni Bruno Cecilial E.G. ang kanyang newborn screening maging negative lang po mga result. Pagpalain mo po kami lahat sa oras na ito na kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Ang lahat ay pinasasalamatan sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Amen. Hilingan po natin si Sir Chuck para po sa closing prayer. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na nasa langit,
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa mga bagay na aming narinig, aming bagay na kinain mula sa inyong kalangitan. Panginoon, sa oras pong ito, dinededicate po namin sa inyo ang buong sambahayan po namin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng biyaya sa aming pong mga anak, sa aming pong mga asawa, na lalabas sa aming mga tahanan. Huwag niyo po kami babayaan, Panginoon. Yakapin niyo po kami ng inyong proteksyon at nawa po, Panginoon, lahat ng bagay na aming narinig ay mamunga sa aming pagkakata. Gawin niyo pong malakas na impluwensya ang aming buhay, ang aming pananalita, ang bawat desisyon ng aming pagkatao sa araw na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng marubdong puso upang umiwas at tumakas sa anumang bagay na masama. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng matalas na pagkilala sa inyo pong kautusan at sa inyong katwiran. Pagpalain po ang CLPM. Pagpalain po ang aming presidente. Pagpalain po ang lahat ng pastor na bumubuo dito. Gayon din po ang lahat ng miyembro. Nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng facilities and means ang area na ito, ang buong CLPM, para lalong magamit po sa bawat probinsya na itinalaga. Pagpalain niyo po lahat kami, Panginoon, sa aming paghahanda sa inyong pagbabalik. Tulungan niyo po, Ama, na maihanda aming mga sarili at ang aming sambahayan, lalo na ang aming iglesia. Purihin po kayo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Diyan po tayo mga kapatid. Amen. Diyan po tayo, mga kapatid. Vision statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for His soon return. Our network, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's vision, pursue His vision through Christ-like living, communicating, discipling, preaching, healing, and serving. Our mission is every church a missional church. I am a missionary. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan sa bawat sandali ng inyong buhay. Naway ang kanyang kamay ay umakay sa inyo sa landas ng kapayapaan at katotohanan. Sa gitna ng pagsubok, naway manatili ang pag-asa sa inyong mga puso. Pag-asang nagmumula sa Diyos na tapat at hindi nagbabago. Humayo kayo na may tapang, may pananampalataya at may kagalakan na ang Panginoon ay laging kasama ninyo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Good morning. Good morning. Good morning. God bless. Salamat po muli, Sir Chuck. God bless po Sir Mark. Morning. Salamat po sa lahat ng mga participants. Tuloy po tayong mag-mission at mag-anyay, mga kapatid. Ang ating pong bilang kanina ay 165 at sa Facebook po ay bumilang po tayo ng 35, mga kapatid. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagtatalaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong buhay. Mahal na Diyos. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Ingat po sa mag-apon. Ingat po sa lahat. Hello, Sister Lima. Hello, Sister Mark. Sister God bless. Sir Irma. Yes po. Good morning. Good morning. Sir Maricar. Thank you po, Brother Chuck. Salamat po. Brother Talino. Ulitin. Salamat, Sister Lisette, sa pag-invite. Salamat po. Good morning. Brother Melvin. Pastor Ernie. Good morning po.
Salamat po, Pastor. Good morning Pastor po, Joey. Lord, sa lahat. po sa inyo. Good morning, Sister Net. Salamat sa morning. Marika. Salamat, Pastor Parido. Good morning, Sister Net. Morning. Patuloy po tayong mag-anyaya mga kapatid. Ano ho? Hanggang sa second coming na po tayo, paghanda. Na tayo Brother po Salino, ngayon ang ayos ng iyong camera kanina. Hindi. Kaya nga po, bakit po maliwanag na ngayon? Pesa Kanina, niya. madilim. Maliwanag na dito sa room, Pastor. Okay, so mga kapatid, kailangan na po tayo ni Sir Edmond. Salamat po sa inyo ulit. Tayo, and God bless po sa buong maghapon. In 5, 4, 3, Ay po, God bless po. 1. Bye-bye po. Bye. Good morning po sa lahat mga kapatid. Good morning. Bye. Para natin ang sa atin. At yan po ang ating God First Morning Devotional mga kapatid. Pagpalain po tayo ngayong umaga na ito at sa buong maghapon na daraan, unahin natin ang Panginoon. God bless po mga kapatid.